Ang unang tanong ko ho dito kay Pastor Abante, meron bang kakulay ang mga maleta na yan sa mga maleta mo sa bahay? Pastor! Yan ang sinasabi ko sa'yo, aabutan din kita, walang yaka. Anak ng toka, matindi ho itong mga kababayan. Number 1 ka sa listahan. Walang yaka, Benny Abante. Heto ho ang listahan. Baka sabihin ng mga kababayan natin dito, ginugood time natin sila. By the way dito sa video na to, pag-uusapan din ho natin itong ambush interview dito kay Pinky. Na kung saan nagkakaroon na daw ho ng verification. Yan ang sinasabi natin. Verification. Palakpakan! Yan ang siya. Yan talaga ang gusto kong marinig dito kay Pinky. Nagkakaroon na daw ho ng validation, verification, kaugnay doon sa pagsisiwalat nung 18 na ex-marine na tauhan nitong si dating appropriation chairperson Saldico at dating isa sa mga kaibigan nitong si Pastor. Ang bihira ka, Pastor, ha? Aabutan ka namin kahit gaano ka kabilis tumakbo. Kahit na talagang pinagpilitan mo lang ang pwesto mo dyan sa House of Representatives, sa ayaw sa gusto mo, walang yaka, aabutan ka namin. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sige, sabihin mo na gusto mo sabihin. O, kung bago lang okay sabihin. Bago pa mag-init ang ating makina, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ano bang mga hanas nitong si Benny Boy? Itong si Pastor Benny. Naman. Ito. The accusation, the accepted suitcase of cash is completely false, baseless, and malicious. I categorically denied it. Alangan namang aminin mo, Pastor. Di ka naman tatawaging Pastor, di ba? Kung aaminin mo yan. Nakakahiya, no? Hindi natin kakantahin dito yung let's keep to the good fight. Hindi, walang ganon. Uunti-untiin namin kayo. Ano ka to ko? 2026 pa lang. Etong mga kaganapan na to sa 2028 pa lang dapat mangyayari. Diba? Kaso ang problema, naglalabasan na ano ba ang sabi nitong mga magigiting na Marines na to. Mamaya, babalikan ho natin itong si Master Sergeant Orly na nagtutulak ng trolley na punong-puno ng maleta at base sa ano na yan, dyan sa tag dito, base sa mga isiniwalat nila, ang laman ng maleta ay tumataginting na. Ang layo naman, grabe, pinandi-deliver nila, chopper. Ang laman ng maleta ay layo Talagang silyadong-silyado. Tingnan nyo naman yung mga kababayan. Ang laman ng maleta ay... Ayun. Ayun ang laman ng maleta. Sinilip ng mga nagdi-deliver ng pera. Ang laman ng paleta, Pastor Benny Abante, ay pera. Ngayon, idinideny nitong si Pastor Benny Abante. Ngayon mga kababayan, siyempre alangan naman. Hindi naman na ika nga ganun-ganun na lamang ba, 'di ba? Hindi ba? Ito. Base di sa di umanong nagsisirculate na hindi ata permado to pero base dito sa nakalagay dito, ito binabasa ko lang naman, Pastor Benny, ha. Pastor Benny. Sabi ko sa iyo, ito, joint. Ito ang title nito, Joint Affidavit First Batch. Naku, may second batch pa. Yari ka dyan, Benny. Top 1 ka Ano nakalagay? Ano nakasulat dito sa affidavit na to? Lagyan ka, Benny Boy. Akala mo di ka namin naabutan. Aabutan ka namin. Kaya yung mga kayabangan mo dyan sa Twadcom. Umandaan ka. Ito na. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressman, woman. Na naaalala namin sa ngayon dahil sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon o palagi namin silang nakikita pag nakakausap sila ni Saldico. Naku, yari. Nakakausap pala kayo ni Saldico. Sa bagay, congressman, wala naman masama doon. Ang tanong lang naman ho natin dito, anong kulay ng maleta mo, Pastor Benny? Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR
At yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse. Ibang klase. Ano na lang, pick up na lang. Wala nang, hindi uso sa kanila yung cash on delivery. Cash delivery yung sa kanila. Delivery of cash yung sa kanila. Walang cash on delivery. Hindi uso sa kanila yun. Sila ay ang mga sumusunod. Di umano. Anak na to. Benny Abante. HOR and Townhouse. Yari. Base lamang yan sa sa affidavit. Ako gusto kong marinig ang ang tawag dito, ang side nitong si Benny Abante kaugnay dito sa aligasyon sa kanya na to. Tayo naman pastor yan, alangan naman magnanakaw yan. Hindi ako maniniwala diyan. Di ba? Pastor yan Kayo mga taga-Marines ha. Inaaway niyo yung pastor. Pastor yan. Hindi yan magnanakaw, di ba Benny Boy? Eto mga ilan sa mga pangalan na nabanggit dyan sa joint affidavit na yan. Itong naka-block na to, sa tingin ko dahil ibinlock nila yan, malamang sa malamang, pwede, posible, A din ang niya. Sino ba yung mga congressman na merong A sa unahan ng kanilang apelido? Kasi to Abante, ang kasunod ng Abante, C yun AC, pwede Akop. Pwede wala na, Akop lang naaalala ko Akop lang siguro, di ba? Hindi ko alam. Binura Kumbaga yun lang ang ating wild imagination guess. Siguro Akop to, no? Siguro, hindi ako sigurado. Adjong sa HOR daw to. Malinis. HOR ito. Alvarez, Forbes Park House. Ang Jojo Townhouse. Baronda Julian Townhouse, Farmers Ace Townhouse. Bernos Ching. Ito yung Bernos, yung bumibira kay BP Sara. Anak ng toka, kaya pala bumibira ka, Bernos. Lang yaka. Brosas Arlene. Nako! Ito na yung mga banal. Yung mga ang tawag dito, sobrang nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Arlene Brosas, Castro France. Nako, ito yung convicted. Ito yung convicted na congressman. Kaya yari ka dito, France. Chua Joel, ito si Master Showman. Ito si Delipe Manix. Dilima Leila, Townhouse. Hindi pa congressman to na. Dilima Leila. Fernandez Dan. Binigay sa Polo Club Townhouse pagkatapos ng meeting niya kay Zaldico, Ed Anyo at dating Speaker Martin Romualdez. Ito naman yung mga ibang pangalan dyan. Garin Janet, Gonzales Dong, Kung Hun J, naku yun yung namayat. Luisto Jarvil, Manuel Raul, Marco Sandro. Ortega Paulo. Ito yung mga maiingay Ortega Paulo, Paduano Joseph, Kimbo Stella. Yung bisikleta ika nga yun ang nagkukwento sa buong pangyayari. Sinakyan ni Stella Kung di sinakyan ni Stella yun, meron sana siya lusot. Stella Kimbo, Romualdez Martin, Suarez JJ, Tulpo Erwin. Langya itong tulpo na to. Green Hills Village and HOR. Galit na galit kayo kay Bong Revilla. Pangawalang ya kayo Sino ba nagpangalan kay Bong Revilla? Yang si Alcantara. Ito, mamismong nagdi-deliver na ng mga pera. Anong gagawin natin dito sa mga pangalan na to? Anong gagawin natin sa mga yan? Ang tanong, ganun-ganun na lang. Hindi pwede yan. Kailangan na magkaroon ng hindi natin sila inaakusahan ng kung ano pa man dito sa PH Update. Magkaliwanagan tayo mga kababayan. Okay? Gusto ko, kwentas klaras tayo dito.
Disclaimer kaagad. Hindi natin sila inaakusahan ng kung ano pa mang pagnanakaw. Benefit of the doubt. Malalimang investigasyon ang panawagan natin dito sa PH Update. Bigyan natin ng hikangan ng magandang laban itong mga napangalanan na to. Hindi natin sinasabi na tumanggap na kagad sila. Naniniwala tayo doon sa mga Marines. Pero dahil nga nasa demokrasya tayong bansa, sinusunod natin ang rule of law. Bigyan ho natin ng ika nga panahon itong mga nabanggit na to para ika nga sa investigasyon maklear ang kanilang pangalan. Mahirap na, di ba? Baka itong si Sandro Marcos, di naman pala siya nagnakaw. Si Don Gonzales, di naman pala siya nagnakaw. Itong si Benny Abante, di naman pala nagnakaw. Si Pastor Benny, di naman nagnakaw. Tapos nandiyan ang pangalan. May problema tayo dyan. Di ba, Pastor? Di ka naman tatawagin Pastor, di ba? Kung magnanakaw ka. Ngayon mo ito na, punta na tayo kay Ping Lacson. Ngayon mo sabihin na walang credibility, walang probative value. Diba? Yung mga sinasabi nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, hindi ho yan bellman, hindi ho yan bellman sa hotel. Siya ho, Marine. Tikas, hu. Huro. Pero silang gano'n di ba? Pero silang chant na talagang tikas Hindi ho siya bellman. Anong ginagawa niya dyan? Bakit nagtutulak siya ng napakaraming maleta? Isa ang ibig sabihin yan. Yung mga maleta na yan, may laman. At kung gusto mo makita laman, Ping Lacson, sabihin mo sa akin, isasampal ko sa pagbong. Joke lang. Di ko na mabiro. Iyakin, ganun. Hindi, ipapakita ko sa harap mo. Ito. Pakinggan natin to si Kinky. Okay. David. Ako kasi pag mayroong information in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, Ayan. yung ano ba yung credibility ng source? Yeah. And second, ano yung reliability ng information itself? Dalawa yun Kasi kung polluted yung source, it follows. Ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2, B1, B2, diba yung rating, yung classification ng... O halimbawa, yung anong classification nung nagtutulak ng maleta na ngayon hinahanap natin, di natin malaman kung saan na dinala. Hindi yan nagtatago, tinago yan. O, sige, anong classification yan? Pagka yung individual na nagsasabi na meron siyang alam na nangyaring anomalya at yung mga kasama niyang Marines, sinigundahan yung sinabi niya, anong tawag doon? Polluted pa rin ba yun? Nakitang-kita na nagtutulak ng maleta yung pinangalana, ipresenta sarili niya na talagang alam ko yan, nag-deliver ako ng pera. Ayan o. Master Sergeant Orly Gutesa, palakpakan natin. Kahit nawawala ka ngayon, sir, ang respeto at respeto namin at paghanga sukdulan, di ba? Yung respeto namin sa iyo hindi nawala. Dahil sa ginawa mo na yon, ikaw ang nagbigay daan doon sa iyong mga kasamahan para manindigan at lumabas na ngayong mga panahon na to. Para dito kay Ping Lacson, ayusin mo, Brad. Ay, tayaw. Yun. Ng intelligence information. So, may mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, ang sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations. Correct. For the same period sa flood control projects. So puro cost na yung nandun. Meron ka ba nakikitang proyekto, Brad? Meron ka ba nakikitang proyekto? Puro ghost na daw yun. Meron ka ba nakikitang proyekto? Ba't lumulubog? Puro ghost na daw yun. Ba't lumulubog? Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Parang ang pinag-uusapan natin dito, doon pa lang tayo sa flood, doon pa lang,
doon sa nakuhang pera. Hindi pa sa flood control. Pwede nang galing yan sa Department of Education. Trip nila yan eh. Di ba? Iba't ibang ahensya ng pamahalaan, inaatake ng mga magnanakaw na yan. Di ba? Okay. Ang korupsyon na pinag-uusapan natin dito, kaya nga lumalawak eh, iyan ang napakagandang development ngayon. Hindi tayo nakakahon dito sa flood control. Ang sinasabi ng mga nitong mga Marines, yun ang pinamahagi nila. Pero yung pinanggalingan, hindi nila alam. Kaya hindi mo sila pwedeng questionin kung saan ang galing. Doon ba sa 1 trillion na flood control project? Hindi pwede. Yung na-appropriate ba na pondo na mahigit 1 trillion, doon ang galing yung 800 million. Hindi natin pwedeng gawin ganun yun. Appropriation chairperson yan, Brad. Pwedeng manggaling sa agriculture, pwedeng manggaling sa education, pwedeng manggaling sa custom o kung saan mga ahensya ng pamahalaan. Huwag nyo kaming ungguyin dito. Porque iniimbestigahan natin flood control. So ibig sabihin yung 800 million ang galing lahat yung sa flood control. Appropriation chairperson na namamahagi ng pera, Brad. Ang hawak ng appropriation chairperson, hindi lang flood control, hindi lang DPWH, nandyan ang DOH, nandyan ang Department of Education, nandyan ang Agriculture. Lahat ng ahensya na yan humahawak ng pera. At sabi ni BP Sara, 5 bilyon ang hinihingi sa kanila. Noong siya pa ang Department of Education Secretary. Ikaw talaga, asan ba chinelas ko dito? Chinelasin ko sa mukha. Joke lang. Sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, Di ba, siya nang gumigiba doon sa mga Marines. Buti na lang may PH update na ika nga babanat sa kanya, di ba? Di ba? Halimbawa, hindi ko natin sinagot yan. Napanood ng mga kababayan natin. Abo, oo nga, 800 million. Ibig sabihin sa flood control, hindi ganun yun, Pinky. Hindi sinabi nung mga Marines na yun ay galing sa flood control, pawang nagdi-deliver lang sila. Yun ang kanilang computation. Ngayon, ang pinanggalingan no ng mga ahensya ng pamahalaan, loko-loko ka ba? Mag-a-assume ka na galing lahat sa flood control? Siraulo ka ba? Mag-a-assume ka na lahat galing sa DPWH? May tama ka ba sa utak? may agriculture, may Department of Education, may Department of Health. Di ba nga yung dapat na subsidiya na ilinaan sa PhilHealth, linagay din sa program appropriation. Ang daming pondo na pinaglalagay kung saan-saan para manakaw nitong mga walang yang to. Sa ano lang ba? Sa DPWH lang ba merong unprogram appropriation? Yung unprogram mo, kaya nga unprogram, pag naisipan ng mga siraulo sa Malacanang, dalhin yan sa DOH, doon pupunta. Pag naisip ng mga siraulo sa Malacanang, dalhin yan sa agriculture, doon kaya nga unprogram eh. Ikaw naman, Ping eh. Ulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army to conduct record check and background investigation on the 18 marine persons. Ouch! Aray ko, imbis na protektahan, pinapa-background check ng Blue Ribbon Committee Chairperson. Palakpakan. Siyempre, matatamaan yung amo niya dyan. Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, wala pa, simulat pa. At saka sa LTO, may initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the Hindi, mag-imbestiga ka. Huwag mo sirain ng credibility noong mga ex-marine diyan sa mga press con na yan. Hindi, ambadoy niyan, Ping. Ambadoy sa totoo lang. and process of the Philippines, attention to Philippine Navy and Philippine Army. After all the verification, evaluation, then probably, yes. Affidavit. Okay na, punta na ho tayo dito kay Trililing. Interview ho niya dito kay Kadeo Makalma ha. Kaugnay doon sa pagkakasangkot ng pangalan nito si Trililing. Doon sa issue ng mga maanomalyang, doon sa
2 million ba o 1 million US dollar daw? Ito, pakinggan nun natin. Man of the hour, Yo! Trillanes, saan ba nanggaling itong 18 Marines? Ayan. Senator Trillanes, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Good morning po, Sen. Magandang umaga po sa inyo, Lakay. Hindi na senador yan. Hindi, wala karapatan tawagin siya diyang lukulok na yan. Di ba yan si Trilliling? Walang lugar sa pangalan yung pagiging siya. Hindi nga nanalo ng mayor eh. Barangay captain, di mananalo. Leo at Sister L. Ayan. Abay, long time no here, Senator, sir. Ayan, oo. Abay, huli na interview namin kayo nung tumatakbo kayo mayor ng Caloocan. Oo, tama. Ayan, Senator Trillanes, sir, ano po ang inyong reaksyon? Abay, special mention po kahapon dun sa Club Filipino ng isang miyembro ng dating Marines na kayo daw po ay nag-entertain sa mga taga-International Criminal Court, Senator, sir. ito po, Lakay Deo, liliwanagin po natin. Please, sir. Hindi po totoo na tumanggap ako ng $2 million o Laki ng ang laki ng pera na yon, Trilliling. 2 million US dollar. Sigurado ka hindi totoo yan. Final answer. Kasi sa 2028 magkakaalaman din tayo. Kaya kung alam mo na yung totoo, sabihin mo na sa amin dito. ano mang halaga para daw ipansuhol ko sa ICC operations o kung ano man, para sa anumang bagay. Hindi po tayo tumanggap kay Saldico in any way. At ito pong kanilang inilabas dyan po sa press ko nila kahapon, maliwanag po yan ay para i-discredit yung ICC bunga ng ongoing proceedings po ngayon sa Dahig. Nakita nyo po, yung aligasyon na yan tungkol kay Saldico at yung mga mali-maleta na yan, last year pa po yan, ilang buwan inimbestigahan yan, ni Ugong, ni Chismis, tungkol sa ICC o sa akin, wala naman pong lumabas. Tapos ngayon, sa lahat ng araw na ginawa ng DUS, kahapon nila ilalabas yun sa gitna nitong mga proceedings na ito. Kaya po, malaking kalokohan yan. Ako po ay magpa-file ng cyber libel cases Nako. at Levi Baligod, Mike Defensor, Jason Sa at doon sa 18 na lumabas kahapon na apparently yung apat pala ron hindi naman sundalo at iba naman mga nag-abol. Kaya nakakalungkot man para dun sa mga dating sundalo na yan, pero talagang kailangan nilang harapin itong kasong isasampa ko kasi hindi naman pwedeng ganun. Maraming ka naman pera, Brad. Kaya mo yan. Sampahan mo sila ng kaso. Naniniwala ako, sobrang yaman mo, Trilliling. Ganun na lang, nagagawa-gawa kayo ng kwento. Alam niyo po, Lakay Deo, Yes, sir. $2 million. Naisip ba nila kung paano yan, hindi ko nga maisip paano papalitan yan at paano mo ibibigay, paano ilalabas ng mga taga-ICC yan. Di ba, alam naman ng mga nagbabiyahe, paano mo ilalabas ang $2 million cash? Hindi ko maisip. So anyway, basta harapin nila yan. Hindi mali naman eh. Yung $2 million, yun ang ginamit na panggastos. Hindi ibinigay yun na diretsong panuhol. Ito naman si konting naman napanood. Ay, hindi mo ba pinanood? Nagdadadakdak ka lang pero hindi mo napanood, pambihira. Kilala niyo ba, Senator Trillanes, sir, itong mga binabanggit nilang mga taga-ICC? Itong si Chantal Daniel, si Glenn Cala, William Rosato na sinasabing kausap po ninyo. Yan pong mga yan, kilala ko po. At ito nga, dahil dyan, doon sa ginawa nilang in-expose nila yung mga pangalan, at yung mga testigo, ito po ay violation ng Article 17 ng Rome Statute. At ito po, malamang sa malamang ay kakasuhan sila ng obstruction of justice kasi Papadala natin sila sa Daig, Netherlands, ganon. Sino mang kakaso? ICC. Papadala natin sa Daig, Netherlands. nilagay nila sa peligro yung buhay ng mga ICC investigators at higit sa lahat yung mga testigo. Alam nyo ho, ganito, Yes, sir.
yung pagbabantay ng mga ICC at yung mga testigo, ano bang krimen doon? Bakit nila, kung sila ang security doon at Nagalit na ba sa'yo yung mga yung mga ang tawag dito, yung mga ICC, taga-ICC, tinawagan ka na ba? Minura-mura ka na ba, Treliling? Yari ka dyan, Brad. walaan sila ng buhay nitong mga ito? Tapos Naku, ngayon yari ka dyan. ay i-expose mo, ilalagay mo sila sa peligro para saan? Para ni Digong? Alam niyo, hindi ko maisip kung anong tinitindigan nilang tama na sinasabi nila eh. Kung sinasabi Ang tinitindigan nilang tama dito, nahagip ka lang. Hindi ka naman talaga kasama. Hindi naman talaga kasama yung mga taga-dahig, yung mga investigador. Hindi naman kasama. I-issue ng flood control at pagdi-deliver ng pera. Nakataon na etong si Zaldico, di umano, isa ka daw sa mga nabigyan. Yun lang naman yun. Pero hindi, yung kanilang pagsasalita, hindi yun dahil na may hearing o kung ano pa man. Sa ayaw sa gusto mo, lilitaw at lilitaw sila. Inataon na doon sa pagkakataon na naging handa na lahat at talagang planchado na, doon sila lumitaw. Ganun talaga panahon. Ganun talaga ang buhay. Kaya ngayon, kung ano mang plano mo sa hinaharap, galing-galingan mo yung plano mo, Trililing. Kasi sa ayaw sa gusto niya, aabutan kayo. Di ba? Sabi ko naman sa inyo, aabutan kayo. Itong kay Benny Abante, Martin Romualdez, Marcos Jr. Ngayon siguro mabibilis pa kayo magsitakbo, pero sa ayaw sa gusto nyo, kahit ano pang bilis nyo sa pagtakbo, aabutan at aabutan kayo. sabi nilang 2.5 years sila nag-security dito sa mga ito. Bakit hindi nung simula? Nasabi mong mali yan. Bakit ngayon kayo lalabas? Alam nyo, very malicious, highly suspicious yung timing nila. At very, very dangerous sa buhay ng mga nasabi natin mga tao. Senator Trillanes, sir, so sa inyo pong pananaw, base po sa inyong obserbasyon, ito po bang ginawa nila dahil nag-start na nga yung confirmation of charges sa dating Pangulo dyan sa ICC? Ano po ang tingin po ninyo dito? Bakit nila itinaon? Ano po kaya ang kanilang agenda? Yun nga po, sister, para lang padungisan, magkaroon ng question. Na tipong, kaya naman pala, ganito, nasuhulan. Kasi nakita nyo naman, di ba? Palagay ko, yung inyong reporter, hindi nga naka-attend siguro doon. Talagang paspasa na press con para lang Hindi matanong. Na itong hearing na ito. Pero sabi ko nga, hindi yan uubra. Hindi yan uubra sa mga taga-ICC, gagawin nila. Nakita nyo naman yung ebidensya. At ito, na mga hustong edad na, yung mga mulat na nung panahon na yon, yung mga piniplay nila ng mga video na yan, narinig natin yan. Alam natin na totoo yan, hindi katang-isip yan, hindi fake news yan, at alam din natin yung mga nangamatay na libo-libong Pilipino rito. Dati pinagmamalaki nila. Ngayon, naghahanap sila ng paraan paano nila makalusot dun sa mga pinagagawa nila. Ito yun. Di ba ba? Yan ngayon ang rason, ang kabayaran dun sa mga ginawa nilang krimen. May aligasyon pa, Senator Trillanes, sir, na kayo daw po ang kumukuha ng mga pamilya ng mga biktima ng EJK at ito ang pinapa-interview sa mga taga-ICC. Totoo ba ito, Senator, sir? Totoo ba yan? Ito po, sensitibong impormasyon yan, pero ako, inaamin ko, simula nung 2017 pa, nung una naming isinampay ang kaso na yan, nakikipag-ugnayan kami, nakikipagtulungan kami sa ICC, bibigay kami ng test. So umamin ka din na ikaw ang kakontakan nitong mga taga-ICC na to, nila Chantal, di ba? Umamin ka din. Ngayon kung sakali man na ikaw pala ang kakontakan nila at nagpunta sila sa Pilipinas, hindi naman nila kakausapin si PH Update para PH Update. Kumusta naman yung mga natin, yung mga witness natin diyan sa buhay-buhay natin. 'Di ba? Hindi naman tatanungin si PH Update. Kung kakontakan mo pala sila, ang una nilang hanapin Senator Trillanes, kumusta na yung mga buhay-buhay ng ating mga, 'di ba? Ganun 'yun. Ikaw talaga, Trililing. Isa't kalahati ka din 'di ba? Loko. Tigo, mga dokumento, Loko-loko. lahat-lahat.
pero we did it quietly kasi nga delikado ang buhay ng mga testigo. Ikaw nga, puro kabalbalan ginawa mo nung panahon ni Tatay Digong, buhay ka, tanong delikado pinagsasabi mo, di ba? Walang delikado. Ang delikado, baka mapurnada sa bagay. Hindi, wala kasi sa bokabularyo ni Tatay Digong tatakbo eh. Di ba? Hindi kasi tatakbuhan niya ni Tatay Digong, kaya nakuha din itong mga walang yana to na sige, tuloy natin yan. Hindi tatakbo si Digong pagka meron ng pagka trinabaho natin. Nagpunta ng Hong Kong. Pagkapunta ng Hong Kong, nagkaroon ng pagkakataon yung si Raulong mga opisyal ni Marcos Jr. Ayun, trinabaho si Tatay Digong. Yun ang yun ang kasaysayan ng pagkakadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahigan. Nung dito, ano ba ang mali doon? Hindi ba yun ang tamang gawin? Kasi nga hindi mo na makakamit yung justisya dito. Alam nyo, Lakay, alam nyo naman yung sistema dito. Sinong prosecutor ang mag-iimbestiga dyan kay Digong? Sinong judge ang mag-i-issue ng warrant dyan dito sa lokal? At alam nyo naman, sila nag-appoint yung mga karamihan na nasa hudikatura. Di paabsuelto at ano yan. Ang daming mga panatiko pa, ang dami pang mga death squad na nakalaya. So paano? Sinong Death squad nakalaya? Death squad? Ba't di nyo hulihin? Kung alam nyo pala may death squad, ba't di nyo hulihin? Kaso wala. Ayan, imagination ng mga bangag yan eh. Di ba? testigo nga harap dyan? May, Di ba kaya nga natin dinala doon? Yun po yun. may allegation din na Senator Sir na madalas ako mag-meeting ni na dating Congressman Salico at dating Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, yung mga sinasabi nila yan, ano ang connection dito? Ano ang krimen? Kasi si Saldico ang appropriation chairperson. Si Martin Romualdez, siya ang Speaker of the House. Sila ang may hawak sa pondo. Sila ang tinuturong mastermind dito sa kakurakutan na to. Ngayon, yung mga kausap mo, di umano, pati yung mga nagdi-deliver ng pera, di umano, pati daw ikaw naabutan. Para pang-istima o pang-entertain doon sa mga kaibigan mong taga Tahig, Netherlands. Di ba? Yun ang istorya eh. Ngayon, anong connection? Magkakakonekta lahat. Si Tatay Digong ang pinakaunang nagbulgar ng kakurakutan sa administrasyon na to. Pinirmahan ang BICAM kahit na kulang-kulang. Tatay Digong ang nagbulgar. 'Di ba? Pinirmahan ng BICAM kahit na kulang-kulang. Mga unprogrammed appropriation, mga maanumalyang dealings ng administrasyon. Si Tatay Digong ang nagbulgar. Anong ginawa ng mga siraulo sa House of Representatives at sa Malacanang? Paano nila ginantihan? Paglabas niya ng Pilipinas, doon nila tinira itong si Tatay Digong. Hindi mo sabihin di magkakakonekta eh. Inuunggoy mo na naman kami dito sa PH Update eh. Hindi mo kami mauunggoy. Matagal na kami mga unggoy. Kami nga clone ni Duterte. Hindi naman kami tatawaging clone ni Digong ng ganun-ganun na lamang, di ba? Dun sa sinasabi nila, kahit sinong i-meeting ko, kahit sino pa yan, ano ang krimen? Ano ho ba yun? Ayan. Dapat magbigay sila ng aligasyon, sabihin nila kung ano yung violation. Pero itong ginawa nila na pinalabas nila yung mga picture ng mga mukha ng mga ICC investigators, bakit nila ginawa yun? Diba ba? Oho. Naisipang gawin yun. Bakit nila pinangalanan yung mga testigo? At saka yung timing, Senator Trillanes, sir, ginawa a day before the anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ano ang nakita yung motibo rito? Talagang inciting to sedition. Ewan ko na lang dito sa mga PNP natin, sana may magkaso dyan sa mga yan. Naririnig nyo, talagang inuudyok pa silang mag-aklas. Pero hindi huubra eh. Kasi alam nyo, kitang-kita, basang-basa ng mga kababayan natin yung modus nitong mga ito. And by the way, na-identify namin kaya ang kakasuhan ko, hindi lang sila Levi Baligod at itong mga kumarap na mga dating sundalo daw, kung hindi, pati si defensor. Kasi nakita na Mahiligong mangkaso yan si Trililing. Mahiligong mangkaso. Kasi alam niya ngayong mga panahon na to talagang
nasa likod niya ang administration, yung backing talaga nasa kanya. Yung impormasyon na yung isa sa mga sasakyan na ginamit, yung mga nag-press con doon, nakaregister sa pamilya niya. Kaya isasama ko yan sila sa kaso. Hindi pwedeng So, ganyan, di ba? Bibigay lang kayo ng aligasyon as walang consequence. Hindi pwede yun. May kinalam ba sa mga planong destabilization ito, Senator Trillanes, sir? Ano po ang tingin po ninyo? Meron pa nga bang destabilization plot laban sa administrasyon? Ongoing po yan. Kaya nga ito, obviously, pang-udyok, no? They were hoping it will create some outrage, pero obviously, alpa. Kaya, ito yan. Anuhin natin, pag as soon as I believe, pati si Father Flavi na sinangkot nila doon, sa presko nila, magpa-file din ng kaso, at yung iba pang mga na-mention doon, sila Congressman na Lima at kung sino-sino. So, itong mga to, marami tong kakaharapin na ano. So, it's clearly a part of a destabilization plot at para din na madungisan yung integrity ng ICC process sa Dahig at para na rin ma-preempt yung impeachment next week ni Sara Duterte. Kasi maliwanag kung sino nakikinabang dito sa mga galawang ito. Kaya, Ang nakaganabang dito sa galawan na to, yung sambayan ng Pilipino. Antonio Treliling. Ang nakikinabang dito sa sambayan ng Pilipino. Hindi si Sara Duterte. Si Sara Duterte ay pawang politiko lamang na darating at aalis. Okay? Darating yan, magiging presidente after few years, bye-bye. Finish story. Ang nakikinabang dito, namumulat ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba yung mga magnanakaw ngayong mga panahon na to. Ang nagbebenepisyo ang sambayan. Kasi puro utak politika ka, Trililing. Yan ang hirap sa'yo. Wala ka nang ginawa sa buhay mo kundi mamulitika. Hindi ka na nga politika, wala ka nang hawak na pwesto sa pamahalaan, mamulitika ka pa. Hindi ka na magsesenador, Brad. Kahit barangay captain, di ka mananalo. yan po yun. Senator Trillanes, sir, ayan, Ayun na, maraming salamat dito kay Kadayo Macalma at dito kay Sister L. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Nakukuha ko ng tono nitong si Kadayo Macalma dahil lagi natin siya pinapakinggan. Mahalin natin ng Pilipinas. Palakpakan. Saludo. Hoy, Benny Boy, Anong kulay ang tanong? Store, Benny Boy.